song Igaligson, ang pinakauna na naghigugma kanimo. The one who first loved me. That is the Lord and Savior Jesus Christ, Igaligson, who loved you despite you being a sinner. Romans chapter 5, verse 8. God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Igaligson, at this moment in time, I hope and pray na andam na ta sa pagpaminaw sa tulong sa atong buhay na Diyos. And we say, Amen, Igaligson, kung comfortable lang mo sa inyong mga seats karon. Amen, kung okay lang mo sa inyong mga seats. Okay, comfortable lang tayo, Igaligson. Ako kung kailangan yung tanan na dito tayo sa kawas, para din nato madisturbo ang uban sa pagpaminaw sa pulong sa tuwang buhay na Diyos. And karon ni Igaligson, so kailangan pa, it's preaching time. I'd like to request our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Let us give the Word of God a round of applause. Amen. Thank you, Brother Fairlo. Thank you, choir, special. What a wonderful song. Ngayon yung ang gikanta this morning, mga kaigsunan. Oh, what a nice and blessing kayo ang maong awit that you have sung, mga kaigsunan. And I hope nga mahimo nga more of our brothers and sisters ang magpagamit sa Ginoo sa atuang singing, tong choir. And grasya sa Dios, you will be part of our singing ministry, mga kaigsuunan, no? So, everybody is still invited. If you wanted to join atuang choir, so just approach me or approach si Brother Fairlo kay para we will be giving you a short orientation sa mga obligation sa usa ka choir member or ministry worker, no? So we wanted you to be part of our work or the ministry, and indot kayo nga mas daghan ta nga gakanta para sa ato nga Ginoo. So your Bibles with me please in the book of Joshua, mga kaigsunan, Joshua chapter 24. I would like to preach using a very familiar text this morning. And Bibles up, Dawi. Bibles up, please. Raise your Bibles. Okay, so good to see brothers and sisters bringing their Bibles with them. Okay, Bibles down. And open your Bibles with me. Joshua chapter 24. And reading verse 15. 14 and 15. If you're there, say amen. The Bible says, again, palihog pagbarog alang sa paghatag ug pagtagad sa pulong sa Ginoo. The Bible says, verse 14 and verse 15, now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. Compania. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Let's pray. Father God, help us to say these words just like Joshua. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve you. Thank you, Ginoo, sa imong dakong gugma o kayo lang kanamo. We need you, Lord. I need you, Lord. Tabang Ginoo, wag gid mi mabuhat o wala ka. Ikaw na ibahala na mo, Lord. We need you, Lord. Guide and bless. Empower us, Lord.
Give us wisdom, Lord. Give us grace, Lord. Ikaw na bahala na mo, mahal. In Jesus' precious name, gipangayo na mong tanan. Amen. Amen. Palihog, manglingkod ng tanan. I would like to entitle the message this morning, mga kaigsunan, as The Day of Decision. The Day of Decision. The text is calling us to make a decision. God is calling us for a decision. Joshua said, "Choose you this day whom you will serve." Choose you this day whom you will serve. Kinsa ang imong alagaran? You need to make a choice. You need to make a choice. Kinahanglan ka mamili, igsoon. And karon, grasya sa Ginoo, human ani nga pasimbahon, nakita nimo imong kaugalingon nga naghimo nag-choice. Nga naa kay gipili. Ano imong gipili to serve the Lord. Alagaran ang Ginoo. Choose this day whom you will serve. And I hope after this service, makaingon ka sa imong kaugalingon, but as for me and my house, we will serve the Lord. Especially mga ginikanan. I hope by the grace of God, gikan karon, you could say, we will serve the Lord. Ma, di ko musimba. No, we will serve the Lord. Pa, di ko mo atong simbahan. No, we will serve the Lord. Gitawag na, nakoy bato. No, we will serve the Lord. Higalig son, by the grace of God, just like Joshua, you could say, no, we will serve the Lord. Mualagad ko sa Ginoo, mualagad pas Ginoo. Amen. Tell them, no, we will serve the Lord. As long as naka sa akong poder, as long as naka sa akong panimalay, no, we will serve the Lord. Mualagad ta sa Dios. Atong piliyon ng Dios. Dili pwedeng ang anak na moingon nga matuman sa panimalay. Ginikanan, magpaginikanan ta. Magpakapapa ta, magpakamama ta. Whatsoever the alibay nga ihatag sa imong anak, you would answer, no, we will serve the Lord. Walagad tas Ginoo. Atong alagaran ng Dios. Say it with me. We will serve the Lord. Ready, begin. We will serve the Lord. Again, we will serve the Lord. Once more, we will serve the Lord. Itong alagaran ng Ginoo. We'll serve the Lord. Imagine yourself nga ikaw tong gaingon, no, we will serve the Lord. Di ko ma, no, we will serve the Lord. Di ko pa, no, we will serve the Lord. Higalig son, be the one to bring your family to the service of God. We will serve the Lord. Remember today, we are not living in ordinary times. We are living in the days where compromise is being celebrated. People celebrate compromise sa atong panahon karon. Truth becomes optional sa atong panahon karon, mga kaigsunan. But ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, truth must be proclaimed. Di ta pwede mo ingon na og mutuo ka, bahala ka, o di ka mutuo, imo na. No! We need to proclaim the truth or else they will go to hell. Kung sa man ang gayon sa pulong sa Ginoo in the book of Luke, chapter 13. Luke,
chapter 13, sa atong mga Bible palihog. Open your Bibles there with me. Verse 5. I tell you, nay, but except ye what? Ye shall all likewise perish. I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Di lang kumutuwa na, I tell you, except ye repent, ye will perish. Naman po kuya among pagtulon, ano? Except ye repent, you will perish. Naman po amo ang kapasimba, no? Except ye repent, you will perish. Higalig soon, we need to be strong in our proclamation. Why? Ayaw di sila mo to, if they will not repent, they will perish. They will perish. Mura na kag nagtanaw, nag-witness, og taong naghikog, gawa ni mo gipunggan. Imagine your child, nagkuha og pisi, naghikot sa iyang liog, nagtungtong sa bangko. Nya naa ka mama, papa, nagtanaw sa iya. Unsa man ang imingon? Nak, final na gid na imong desisyon, nak, na magbigti na gyud ka. Final na gyud ni ma. Final na gyud ni pa. Di na gyud ka mapunggan, mao na gyud ni. Ay lang sa din ha. Ali diri naog lang. Di na gyud final. Sige, kung mao gyud ang desisyon, sige na. Aman ako bira sa pisa sa kwan sa bangko. Sige ha, 1, 2, 3, go. Final na gyud. Mana ba ka? Kung kinahanglan nimo siyang kumuton, kung kinahanglan mo siyang gakson, kung kinahanglan mo siyang gapuson, imo siyang punggan, para di niya kapson niyang kaugalingong kinabuhi. And what are you doing, mga pinangga, mga kaigsunan, for those people that are going to hell? Worst place. So, dili ni siya optional. Except they repent, they will perish. That's why, mga pinangga, mga kaigsunan, we need to make a choice. Masuko man sila o dili, malain man sila o dili, as for me and my house, we will serve the Lord. Truth is not optional. We replace consecration with comfort. It's our problem today. Instead of consecrating ourselves, instead of going the hard way, we want comfort. We want a comfortable worship. Mabitaw na ang mga tao kartong panahon, ganahan sila atong simba bitaw nga sugod sa pagsugod, nagkinantaha, hala pagkahuman, nibasag Biblia, gi-explain og 5 minutes, nagkinantaha na pod, unya ni uli. That's what people want today. Wala na mention ang ilang sala. Wala gihilabtan ilang kinabuhi. Wala gi-confront ang ilang mga daotang binuhatan. Wala na touch ang ilang gitawag nga wickedness. They just go home enjoying worship. Nga mura kag nyatog diskuhan, nagsayaw-sayaw, naglipay-lipay, unya ni uli. That is worship in our time today. Higalig son, we want comfort, not consecration. But the Bible says, we will serve the Lord. If you will serve the Lord, there will be discomfort. You see? Today, mga kaigsunan, heaven is asking you a question. God is asking you a question this morning. How long will you hesitate? How long will you stay divided? How long will you doubt? How long will you stay in two words? Kalibutanon karon, Kristohanon ugma, higalig son. Joshua stood before the children of Israel and he said, choose, pili na. If you want the Lord now, then stay in God. If you want the world, then be there. Kawalo ka, ang pinakadelikado nga tao. Atong tao nga naas tunga-tunga. Atong naas tunga-tunga sa Ginoo, naas tunga-tunga sa kalibutan.
you will bring more souls to hell. Ug nakas tunga-tunga. Because many unbelievers will be looking at you, thinking that you are the standard of Christianity. Nga magunauna sila, pwede na di ay mahimo kang Kristohanon, ang kinabuhi nimo sama niya. Kristohanon nga ang sininaan murag gihapog kalibutanon. Kristohanon nga ang inistoryahan murag gihapog kalibutanon. Kristohanon nga nagsigi gihapog pamalikas. Kristohanon nga nagsigi gihapon og adtos mga lugar nga dili angayan. Kristohanon nga nagbuhat gihapon mga butang nga wala gikalipay sa Ginoo. Kristohanon nga makit-an sa mga katawhan nga naghimo og mga malaway nga butang. Kristohanon mga kaigsunan nga nagapakasala, and the world will look at you. And they will make you their standard. Ang sa diha nga na-meet nila ang standard kay ikaw, nga nahimo nang pareha sa imo ang ilang kinabuhi, and they will think, Kristohano na pud ko, kay pareha na ko niya. And afterwards, they will stand before God in judgment, ug moingon ang Ginoo sa ilaha, uban sa imo, wa ko kaila sa imo, pahawa gikan kanako. So pinangga nga mga kaigsunan, Joshua is standing before you. Choose. Not tomorrow, dili ugma, today. Not when it's convenient. Kanang okay na, pastor. Kanang maayo na akong kinabuhi. Kanang okay na akong trabaho. Ayan ako mag-faithful, pastor. No, you need to choose. Even it's not convenient. Choose this day. Choose today. Don't wait for tomorrow. Don't wait for the next day. Don't wait nga convenient ng tanan. You know, convenient time will never come. Convenient time will never come. If the price of that convenient time is your service for God. Di gid na moabot ang convenient time. Worst time will come. Especially, the worst place you can go is hell. Sa mga pinangga nga mga kaigsunan, dili pwede nga ang ato ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo is okay lang. We need to be strong. We want people out of hell. We want people to be saved. We want people to serve the Lord. You see? Nato makita ang mga kaigsunan because people don't like our preaching. Then so be it. It revealed what kind of heart they have. But if you are blessed with our preaching in the Bible Baptist Church, that it means you accept that you need help. We need help. So there are 4 things. 4 exhortation I want you to hear. Karon nga tap na sa kabuntagon mga pinangga nga mga kaigsunan. In the previous time sa kinabuhi nilang Joshua, kuyaw kaayo sila. Kabalo mo na sinitabo in chapter 21 and 22, nahuman na nila og pildi ang mga ang mga Amorites, mga Perizzites, mga Zitzites, nahuman nila og pildi. Provided nga na sila gibilin. Na i-compromise. Wala nila gi-erase tanan. Wala nila gibiyaan tanan. Nagbilin sila gamay. You see? Kung sa una, tag-isa ka case ang akong mahurot, karon kay isa ka pakang na lang. Nagbilin kaya pong gamay. You see? Kung sa una, tulo ka kaha sa tigrilyo akong maupos, karon tulo na lang. Nagbilin kaya pong gamay. Mao nang nahitabo sa mga children of Israel, mga kaigsunan. Kung sa una, sa akong napulo ka istorya, siyam ang bakap, karon isa na lang. Nagbilin niya po gamay. You know what? That is what happened sa children of Israel. They destroyed all the enemies, but they left. Nagkamay gibilin. And you know what happened? Those enemies became
the thorn in their side afterwards. Mo na hinungdan nga nagpakasala sila, nga nalayo sila sa Ginoo, nga naay grabing nga tragedy na hitabo sa ila, and they were even cursed by God. Why? Nagbilin sila gamay. So ayaw na gyud bilin ni gamay, biyae na tanan. Igsoon. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, they were full of zeal before. Kabalo ka? Adto kaniadto taon ni ang chapter 22, chapter 21 sa Joshua. Andam nila patyon ang ilang mga parente tungod lang sa chismis. Unsa nga chismis, pastor? Nawa ha. Paghuman sa gira, namauli na ang silid ng Israel. Ang problema, pag anak ni Joshua, balik ka sa ato ang mga places, kay wala na may gira, peaceful time naman. Ang tribe ni Reuben, ang tribe ni Gad, o ang half tribe ni Manasseh, nitabok sa other side of Jordan, ibalik sila. Kaya nga naman, didto sila nagtukod sa ilahang gitawag mga panimalay. At the other side. Ano sila nga bitaw, no? Sa Pika side, basin mo ingon to ang mga descendants sa atong mga parinti dito, nga, lahi ang atong Diyos dire kay tabok ta. So atong buhaton, magtukod tag atong altar diri. Dili ato siya tagkutan og kandila, insenso, dili ni parahalad, memorya lang kay para dili makaingon tong mga taga-Pikas nga lahi ta. Naichismis. Halaka, ang half tribe sa Manasseh, ang Reuben ug ang Gad naghimok ilang kaugalingong altar sa Pika side. Ang tanang mga children of Israel nagtapok-tapok kay ilan ang sulungon ang children of Reuben, children of Gad, children of the half tribe of Manasseh, ilan ang hotdog patay, nga naman tungod lang sa chismis, hearsay. Ina ilang sil. Gusto nila nga dili gyud mabahiran og lahi ang Ginoo. Nga na naman ang altar sa Shiloh sa tabernacle. The tabernacle at this time is in Shiloh. Nga na dito ang tabernacle. Nga na nagtukod mo. You see that? Sometimes, no, ang ilang assumption created accusation. Muna nga, delikado kayo na tayo mga assumption. Na tayo mga duda. Na tayo mga assumption. If you have assumptions without basis, then that assumption would create accusation. And hapit nila gipatay. Ang ilang gitawag mga kaigsunan because of this false assumption that creates accusation. But, gracias sa Ginoo, they tried to communicate. Why? Because communication will create clarification. So, natay communication para ma-clarify. Unsa man mo, kuya, pag-ugay kayo, nangutana, para atong altar dili ana ang Ginoo natin ng Israel nga ano man nga naghimo og altar didto para biayon ninyo ang Dios, magrebuild mo sa Dios, nadumduman ninyo sa Ekan, di lang sila ang nangamatay, nangadamay ang uban, nadumduman ninyo kaniadto nagkuyaw na kayo. Ingon dayon tong mga tubag rin, dili uy, kay kuan manggod. Amo lang ni naghimo lang mig altar para ang among gitawag mga descendants dili ingnon sa inyong descendants nga wa may labot sa inyo, kay basit unya mo ingon sila nga di mi angayan magsimba dinha kay namis tabok. So kani ang among pruweba nga nagtuo mi sa tinuod nga Dios. Mao ba? Peace. Why samok? But ang punto mga kaigsunan, grabe ilang zeal. Ilang kaisog para sa Ginoo. They are ready to divide families in order just to obey God. Pero tungod, after 17 years, chapter 22 o chapter 23 and 24, na ay mga 17 to 20 years nga gap, isog ka sila. Pero karon, si Joshua, basing na sa inyo gusto nga moalagad sa mga Diyos dere, nga taga dere. Pero kami, og ang among panimalay, mag-alaga sa Diyos. Ano nasulti to niya? Kay naa sila gibilin. Wala nila gibiyahan tanan. Katong dating nga grabe ka isog, nga makigpatay para sa Ginoo, tungod kay naay gibilin, na compromise sila. That's why mga kaigsunan, we need to choose now. And when you make a choice, barugi ang imong gibilin. Number one, sa upat kabutang, number one, a question mga kaigsunan. You choose today, how long will you waver?
Hangtod kano sa amang ka magduha-duha. How long will you waver? In 1 Kings chapter 18 verse 21, mga pinangga, open your Bibles with me there. Muna yung giingon ni Elijah. 1 Kings chapter 18 verse 21. If you're there, say amen. And Elijah came unto all the people and said, How long hold ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Pag gusto ni tubag. You see? Kinsa man inyong pilion. How long will you waver? Magduha-duha pa ba ka? Kagwapo sa offer sa Ginoo, no? Ang offer sa Ginoo, just believe on me and you will have eternal life. I prepared a place for you in heaven. There will be eternal rest in heaven. So may offer sa world. Happy now, iyak later ang world. You see? Lingaw-lingaw now, antos later ang kalibutan. Pero nga nang mangyod nga sa kalibutan, mangyod ang imong pilion. Nga karon naman ang kalipay, sunodwa naman. Nga ang sa Ginoo, ang kaigsunan, naa may kalipay bisag karon. Ug napay samot nga kalipay afterwards. Just God. How long will you waver? How long will you hold between two opinions? Sigon pa ni Elijah. If the Lord is God, follow Him. Kung Baal din bala, Baal. Higala igsoon. Some of us want God if it is Sunday. But if it is other day, they don't want God. Remember, Kristohanon ka di lang kay Domingo. Kristohanon ka kada adlaw. Kristohanon ka kada adlaw. And we say amen to that. Don't be in the world during Monday. We want blessing. Gusto tag blessing. Lord, panalangini ko Ginoo. But no surrender. Mura bitaw, gusto kang sweldo nga way trabaho? Mao na karon ang atong mga kaigsunan, mga Kristohanon. You want to have blessing but you don't want to surrender. Higala igsoon, if you want blessing then surrender to God. We want revival but no repentance. Gusto taog ma-revive atong kinabuhi, ma-revive atong kalag, but we don't want to repent. Higala igsoon, no. How long will you waver? Kayo, sama itong gitawag ingon ni Elijah, nga naa sa kalibutan, naa sa Ginoo, mura gadwa-duwa pa sila, you are lukewarm. Unsa may buhaton sa Ginoo sa mga lukewarm? Revelation chapter 3. Open your Bibles with me there. Verse 15 and verse 16. Ingon pa ang pulong sa Ginoo. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. Dili ka bugnaw, di mo gainit. I would thou wert cold or hot. Mas pilion pa ang Ginoo nga bugnaw nga murag nagpatay kaysa katong murag init, murag bugnaw, tunga-tunga. And if you are to be honest tonight, this morning, daghan sa atoa ang lukewarm. Dili ka makaingon nga init kay kas pangalagad sa Ginoo. Di pa ka makaingon ana. Di mo ka makaingon nga patay ka kay naman ka diri. Nakas tunga-tunga. Lukewarm. So how long will you hold between two opinions? How long will you waver? Piliya ang Ginoo pagpainit na. You need the fire of God in your life. You see? Unsay baton sa Ginoo sa lukewarm? Verse 16. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Iluwa kas Ginoo. Lukewarm faith has no fire. Dili makatakod ang lukewarm faith. Lukewarm faith has no fire. Lukewarm faith can change nothing. It cannot help your brother, your sister. Lukewarm faith saves no one. God is calling fire in your life again. So, biya na. Ay
bilin sama sa mga children of Israel. When Joshua told them, choose you this day, I hope you could say, I am one with you, Joshua. I will choose God. I will choose the Lord. God is calling fire in your life again today. Panawag sa kalayo sa imong kinabuhi, dapat mabalik ka nga mahimong init sa pagpangalagan sa Ginoo. Number two, you need to remember that true commitment will cost you. True commitment will cost you. That's number two. Luke chapter 9, verse 23. Luke chapter 9, verse 23, mga pinangga nga mga kaigsunan. The Bible says, and he said to them all, if any man will come after me, if you will become a disciple of Christ, mo-follow ka sa iya, let him deny himself and take up his cross. What? Daily. Say it again. Daily. Say it again. Daily. Say it again once more. Daily. Daily. And follow me. Ano sa daw? Daily. Take up your cross daily. Again? Say it again? Kabalo mo nang kabalik-balik na ko? Naman ko nga, and take up his cross daily. Daily, mga nang upal. Take up his cross daily. Daily. Daily, ha? Daily. You see? Daily. Kada adlaw. Higalegson, if you want revival, dili baratuhon ang revival. Dili sa yun ang revival. It's not cheap. It will cost you your pride. It will cost you your hidden sins. Mga tinago ni mga sala. It will cost you your comfort. It will cost you even the control over your life. Higalegson, you cannot carry the cross. There is a baga. Sa pikas ang compromise. One must go. If you want revival sa imong ginabuhi, naka-let go. Dili pwede cross diri, compromise sa pikas. Dili pwede holiness diri, sala sa pikas. Higalegson, someone or something must go. Take up your cross daily. It will cost you something. Kada adlaw. Kada adlaw. You see? And sometimes mga kaigsunan, people will say, kani ang akong cross, kay ako yung anak ang akong cross, kay mga badlungon kayo, mga akong pasanon. No, of course not. They are not your cross. Your children is not your cross. They are your blessing. Unsa man ang imong cross? Yourself. Yourself that you refuse to surrender. Ang meaning mga kaigsunan, when you carry your cross, it means you are ready to die. When Jesus Christ carried His cross, it means He was ready to die. Meaning, ang tao na nagpasan sa cross, gidinay na niya yung kaugalingon, gidinay niya yung katungod, He is carrying His cross. He's ready to die. You see? Ang sao ng ready to die, Pastor? Pero, di maligog sa'yo kitugnaw. Ayun na, maminaw, no? Ang atong gisutan sa Bible, carry your cross, ako yaw kayo. Carry your cross, pasanay mong cross, and follow Christ daily, bugat kayo. But in our daily application, simba naman ba? Di sa ako maligo kay bugnaw. Binuang man na. Di maayo, no? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Carry your cross. Some of you know what God has been asking you. Kabalo na gyud ka. Kung unsa ang ginapangutana o ginapangayo sa Ginoo sa imo. There is a soft whisper in your heart nga nagahumhom ang Ginoo sa imo. Buhi na. Salig na sa ako. Surrender na. Trust na. Muna ang ginahumhom sa Ginoo sa imuha karon.
And that this morning, that whisper in your heart, God is whispering to your heart again. Let it go. Biyain na na. Step out na. Salig na sa ikuan ng Ginoo. Ayaw na pagduha-duha. Pay the cost of the commitment. And I hope, higalaygsoon, you could say, I will follow Christ. I will follow Christ. Amen? Number 3. When you make a commitment to the Lord, sa diha nga giingon ni Joshua nga, choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ang pasabot ni Joshua, mga kaigsunan, tibuok. Unsa man ang giingon ni Pero sa children of Israel in the book of Exodus. Giingon si gitawag Moses, Pero nagingon ang Ginoo nga pagawasa ang akong katawhan sa Egypt kay mag-serve sila sa ako sa wilderness. Unsay compromise ni Pero? Ang first, dagan sa compromise, not in particular order, ingon si Pero, sige, lakaw mo, pero kinsa may mo adto? Mga lalaki lang. Lakaw mo, sige, pero diha ras unahan. Di magpalayo. Gitonglos Ginoo na i-plague tanan. Sige, lakaw mo, pero kinsay mo aban? Ang mga lalaki lang, ang mga bata o mga babae, ibilin. Gitonglo na po sa Ginoo. Sige, lakaw mo. Pero, ang inyong mga mananap, ibilin. Compromise. You see, when you follow the Lord, you bring everything. Dili pwede nga, masunod ka sa Ginoo, pero si Junjun, imong pasagdan, no. Higalaygsoon, imong ingnon si Junjun, imong ingnon si Inday, nga day, we will serve the Lord. In our family, all of us, we will serve the Lord. We follow Him. You see, you bring everything with you. Walay bilin. Dili kay ikaw rin maning kamot sa imong kaugalingon. You will bring them with you. You will tell them, we will serve the Lord. Higalaygsoon. Serve the Lord. So God wants your whole heart. Number 3. Ang gusto sa Ginoo, gusto niya ang imong tibuok kasing-kasing. He wants your whole heart. Your everything. In the book of Deuteronomy chapter 6 verse 5, please. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Unsa ang giingon sa pulong sa atong Ginoo? And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. Tanan nimong kasing-kasing, tanan nimong kalag, tanan nimong kusog. Give God all. Give God all. Sigalaygsoon, when you follow the Lord, don't follow Him with your half heart. Don't follow Him every weekend. Ayaw ihatag sa Ginoo ang salin. Kung unsa ang sobra, maulang po na imong ihatag sa Ginoo, ayaw. Not your leftover. The Bible says, your all. God wants your whole heart, your all. Hinumdumi gud ang cross. Hinumdumi ang kaluoy. Hinumdumi ang iyang gibuhat para sa imo. Hinumdumi mga kaigsunan ang mga tunok nga nitugsok diri sa iyang ulo, nga lubong sa iyang ulo. Hinumdumi ang bangkaw nga nilubong sa iyang kilid. Hinumdumi ang mga kinumo nga nitugpa sa dagway ni Jesus Christ. Hinumdumi ang mga mata nga nang burot. Hinumdumi ang mga samad sa iyang likod nga tungod sa mga latigo sa mga tampalasan. Hinumdumi ang mga samad nga niabri na kita ang iyang mga bukog. Hinumdumi ang mga bangag sa iyang kamot o sa iyang mga tiil. Hinumdumi mga kaigsunan ang mga pagluwa-luwa sa iyang dagway sa mga magkasala. Hinumdumi ang pag-ingon sa ilaha sa Kristo. Gisumbag siya, sige tagna kinsa nagsumbag sa imo ha. Gisipa siya, sige tagna kinsa ang nagsipa sa imo kung Dios gyud ka. Hinumdumi ang pagbiay sa mga tao sa iya. Hinumdumi iyang pag-antos, nagbitay siya sa cross. Galisod sa ginhawa. Sakit na kayang iyang tiil. Kay kabalo ka ang ginabuhat sa una. Diana ang tiil, ipiko. Dili straight. Tuyoon sa mga sundalo nga ilang 45 degrees ang tiil, ipana ang tiil. Kay para dili gid naso nga tunga ba, para mangusog gid siya.
So ang gilansang sa akong mangusog, ang iyang tibuok tiil dito ang lansang, pirting sakitas lansang. So ang buhaton niya kay para dili na mangusog sa tiil, iyang birahon niya ana. Di na po sa kamot ang kusog. Nakapahulay lagi ang tiil pero ang kamot na po bukat kayo. Gakurog-kurog na siya sa Christ. Gakurog-kurog na siya. Sakit na kayo, mabitas na yung kamot. Mubigay ang kamot sa tiil na po. Bisa ka ginawa. Pagbangkaw sa iyahan, niawas ang tubig ug dugo. Ngano man, tungod kay ang iyang lungs, paspas na kay ang beat sa iyang heart. Unya, sige nag-circulate ang iyang dugo. Kulang na iyang dugo. Muna, nagbulag na ang tubig. Nipundo dito sa iyang gitawag na hangs sa iyang heart. Hinumdumi. You know, Jesus Christ died because of a broken heart. Hinumdumi ang iyang pag-antos. Hinumdumi nga bisan pag nag-antos siya, niingon siya, Amahan, pasaylua sila. Kay wa sila kabalo sa ilang ginabuhat. Hinumdumi. Deserve ba niya ang imong half-heart nga pag-alag? Deserve ba niya ang salin-salin sa imong time? Deserve ba sa Dios nga nagpakamatay, nag-antos para sa imo? Ang half-heart nga pag-ampo, nga pagtuon, nga pagsimba, higalayson, hinumdumi ang cross. Kung deserving ba ang Ginoo nato sa imong alagad karon. I hope the fire will come back. Let the fire shine again sa imong kinabuhi, igsoon. He gave you everything. With the grace of God, you are ready to serve Him with your everything. Amen? Amen. Number 4 and number last. Remember this, that your decision now will affect generations sa imong mga kaliwat. Ang imong desisyon karon makapikto sa imong mga kaliwatan, imong mga anak, imong pamilya. Ingon pa ni Joshua, as for me, and what? Mine house. He declared, as for me. Isa pa kano? Si akong kabagwa nga anak kay butan-butan to. Ang katong ikaduha kay Munti ayo nga anak, badlongon man to, di na ako magsimba kay maulo ta simba na ato. Badlongon man to, di bilin to sa balay. Akani kay behave ni simbahan, ato ning ubanon. Akani kay luhagan ni, hilakon ay ibili ni. Ana ba? Namili ba si Joshua? No. As for me and my house, the whole house. You see? Higala igsoon. Your whole house, bring it to God. Dala imong tibuok panimalay sa tilan sa Ginoo. Ayaw sugot nga moingon lang sila nga okay ra ko pa. Okay ra ko ma. No, simba ta. Ayaw hunong hangtod di sila maluwas. You see? And your commitment sometimes break cycles of curses. Kabalo ka, ang Biblia nag-ingon biya nga naay tunglo. Adtong mga nagsimba og Dios-Dios. Unsa to yun sa Biblia? Tanawagan ninyo ha? Ma'am Janet, basa daw sa imong Bible, Bisaya. Exodus chapter 20. Wala. Kinsa na Bisaya nga Bible dia? Exodus chapter 20 katong gagmay nga blue. Naman to Bisaya man to. Okay, Brother Perlo, basa daw. Exodus chapter 20, Bisaya. Okay? Unsa ang kaingon sa pulong sa Ginoo? Verse 3 and 4. Balik ko sa tingog. Dili ka magbaton ug lain nga mga Dios katubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usab ka larawan nga linilog bisan sa tagway sa bisan unsang butanga nga tuas ay taas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Verse 5.
Di mo iyugbo ang imong kaugalingon kanila. Di magalagad kanila. Kaya ko si Jehovah na imong Diyos, maong Diyos nga abubuan, nga nagaduaw sa pagkatautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, o sa ibabaw sa ikaupat, sa kaliwatan sa mga nagadumot kanako. You see that? Ato makita mga kaigsunan. Kasagaraan sa atong mga katiguangan, nagsimbag Diyos. Nagsimbag mga larawan. Kasagaraan sa ilang. Okay lang taghimo ra dekorasyon sa balay, pero atong madumduman nga gidagkutan nila kandila, gihalaran nila og kanang mga pagkaon didto makatubang sa pag-ampo, sampito ng pangalan sa maong imahe. Diyos. Unsa sa Biblia? Bisitahan sa Ginoo uban sa kapungot. Ngadto sa ikatulo ug ikaupat nga henerasyon kaliwatan. Kung ikaw karon ang nagsimba og Diyos, ikaduhang henerasyon imong anak, ikatulong henerasyon ang imong apo, ang ikaupat nga henerasyon ang anak pagyud sa imong apo, apil pas tunglo tungod sa imong pagsimbag Diyos. But kung karon mga pinangga nga mga kaigsunan, kung moingon ka, as for me and my house, I will serve the Lord. Ang tinuod nga Dios, sa imo mahunong ang tunglo. Sa imo mahunong ang dugay ng tunglo nga naa sa inyong panimalay. Higala igsoon, ihunong na sa imo kinabuhi ang curse nga naa sa inyo. Ingna, as for me and my house, we will leave idolatry. We will serve the Lord. Sugod sa imo Sugod sa imo igsoon. You see? Ingna na ang Ginoo mga pinangga nga mga kaigsunan nga mubarog ko, magsalig ko sa imo Ginoong Dios. Ang cycle sa mga tunglo magsugod nga mawala na sa akong panahon. Ang obedience magsugod sa akong pamilya. Ang pagkamatinumanon, ang revival magsugod sa akong henerasyon. Mas-stop na sa ako ang compromise. Mas-stop na sa ako ang half-hearted nga pagpangalagad. Mas-stop na sa ako ang tunglo. As for me and my house, we will serve the Lord. Your decision will affect generations. So as I close, remember na kaning nga mensahe, it's not just another message. Di lang ni siya mensahe nga lahi na pud mensahe man dungog. Sunod Wednesday lahi na pud, unya hapon lahi na pud. It's not it. This is a moment. What moment, Pastor? Atong title, a day to make a decision. This is a day of decision, mga kaigsunan. You make a decision. The Holy Spirit is calling you now sa imong kasing-kasing. Balik na sa ako Go deeper. Surrender fully. Serve. Follow. No more divided heart. No more half-hearted, casual Christianity. No more secret sins. No more secret compromise. Today, this morning, is a day of choice. You make a choice. You don't serve because it's comfortable. You serve because it's right. You serve Christ now. Make Christ your King. Ingna ang Ginoo, Lord, I'm yours completely. Sunuga ang tanan nga way labot sa imo Ginoo. Burn it now. Remove it now from me. As for me and my house, I will serve the Lord. Choose Jesus today. Surrender today. Commit fully today. Palihog manindog ng tanan. Magampo ta, langit na nagmaluluyon nga Amahan. We need you, Lord, today. Guide today. Bless today. Lord, until we will not surrender fully, we will not experience
The real joy of surrender to you. Itugot Ginoo nga dili na kami ang magsigi og pangusog og kontrol sa among mga kinabuhi. Mupahulay nami Ginoong Dios ug ikaw na ang magkupot sa tanan. And help these people, Lord, nga moingon gid sila, as for me and my house, we will serve the Lord. Help us to bring families, friends, neighbors, relatives sa imong tiilan, Ginoo. And who would say, as for me and my house, we will serve the Lord. Help us to serve you, Lord. Lord, cover your message with your precious blood. Don't allow your servant to be the hindrance, Lord, alang sa imong pulong. We need you, Lord. We need you, Lord. Send revival, Ginoong Diyos. Sunuga ang tanang mga butang nga nagbabag sa amo ang pagsalig pagtuo kanimo, Ginoo. Burn it now. We will follow you, Lord. Follow you in Jesus' name. Amen. What song, Brother Perlo? I surrender all. Surrender now. Para na sa imong mensahe. Surrender now. Ay napaglangan. Ayaw na ugma. Karon na. Surrender now. As we sing verse 1 karon, kabalo ko nga ang Ginoo nagahikap sa imong kasing-kasing. Touching you. Ayaw nagpagahiya imong kasing-kasing. Surrender now. Surrender now. Brother Fairlo, please. Verse 1. Abri ang altar para sa inyo. You come to the altar and surrender. Deny yourself. Ayaw na ipamugos ang imong kaugalingon. Yes, importante, daghang mga importanteng butang sa imong kinabuhi. But how about Jesus? Dili ba siya importante? Surrender na. As we sing verse 2 para sa imong igsoon. I am praying that you would say, as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve you, Lord. We surrender to you, Lord. Ikaw ang matuman, Ginoo. Verse 2, Brother Verlo, please. Last verse is for you. Kung sa man ang mga butang nga napasuk-suk sa imong kasing-kasing karon, wa pa nimo gisumbong sa Ginoo. Wa pa nimo gisurrender sa Ginoo. Tanang mga suk-suk sa imong kasing-kasing, iyab-yab na and surrender to God. Last verse, please.
Great Father in heaven, thank you, Lord, sa imong mensahe nga gihatag ka namo, Amahan. Thank you, Lord, for bringing these people to surrender. And I pray, Lord, that the prayers that we have offered, Lord, will not remain in this altar, but will be seen in our daily lives. Help us to deny ourselves, Lord. Help us, Lord, to even sacrifice the things the world offers for us, just in order to uphold you and surrender to you. Kay kabalo mi Ginoo, di gyapon minimo pasagdan. We need you, Lord, always. Forgive us, Lord. Help us, Lord. Bless among fellowship today, and even among services after ng Ginoo. Bless Ginoo, we need you, Lord, to guide, to bless, and to empower. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Thank you and God bless you. Shake your hands one another. And asa mula ka, stay. Daghang tagpagkaon